Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Lola Glo. Kumusta ang lahat? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang kapahamakan. At bago ang lahat, shout out sa kay Tita Lydia, Hayat's Mix Vlog, Cel TV PH, Jacqueline Dacosin, Covers TV, Hasa 26, Ermagalo Mix Vlog, at syempre ang inyong tagapag chismis dito sa Lola Glo channel. Ano ngayon ang ating reaction upload? Re-reactionan natin at nandyan sa thumbnail, ito si Lilibet Bustamante. At saan ito nag-post? Doon po sa Kalingap Prab Solid Supporters. At alam namin kung kaninong account ito. Alam namin ito po ay account po ito ni Facebook page po ito ni Tinolang Manok. Ito po ang may-ari ng kanyang Facebook page, Tinolang Manok. Ayun, babasahin ko sa inyo kung ano ang pinaggagawa nila at puro mga fake news ang kanilang sinasabi doon. Biancy dismayado sa kanyang live dahil wala nang nagpapalipad. Girl! Hindi lahat ng oras may Pasko, naghahanap buhay din yang mga nagpapalipad sa'yo. May pamilya din yang mga yan. Huwag umasa sa sponsor, kaluka ka girl. Diba nga ang sabi mo, nakaalis ka na sa dilim, so bakit ka aasa sa sponsor? Gawin mo, pagtrabahuin mo yang tatay mo. Ito. Kahit kailan, hindi si Biancy nagla-live para umasa sa palipad. Channel ngayon. Huwag niyong gawaan ng istorya. Palibhasa, gawain yan sa kabila. Tanungin mo rin yung may-ari ng Facebook page na yan kung saan siya nagkabahay, na wala rin naman siya trabaho at puro lang laklak ang ginagawa. Sila ang umaasa sa palipad, kaya nga sila nag-away-away ng dahil sa sponsor, ng dahil sa palipad. Kaya huwag niyong ibaliktad kay Biancy. Dahil si Biancy hindi naninira ng tao, nagpapakita lang siya sa amin, sa mga supporters. Mayroon bang siyang binibitiwan na salita, maliban na lang kung may pumapasok na basher at nagsasalita talaga siya, sinasagot. Diba? Sinasagot, tama lang naman. Sagutin itong mga basher na mga sira ang tuktok. Diba? Kaya huwag niyong baliktarin ang sitwasyon. Kung makapagsalita kayo, wagas, lagi nyo idinadawit ang pangalan ng tatay ni Biancy. May channel ba yon? Walang channel yon. Hindi nyo alam sa likod ng kamera na lagi nyo sinasabi pagtrabahuin nyo, na nabuhay nga niya ang kanyang anak nung wala pa sila sa social media. Nabuhay ang kanilang anak nang wala pa ang social media. Pero nabuhay niya nang hindi tulad ngayon. At binuhay niya ang kanyang anak sa pamamagitan ng paghahanap buhay niya ng marangal. Kung ano ang kanilang makain, yun, hindi sila nang aapak ng tao para pakainin ang kanyang mga anak, para magnakaw o ano pa nagtatrabaho sa kung anong gustong trabaho. Kaya huwag niyong paratangan. Lagi nyo, bakit naiinggit kayo? Bakit yung mga utak nyo ay puro palipad? Mga fake news kayo. Alam naman pala ninyo na hindi lang dinadampot ang pera. Bakit gawain nyo yun? Wala kayong bukang bibig. Ang dilim ng aking live, walang palipad. Alam naman pala ninyo Si Biancy, nagsasalita ba niyan? Yung mga iba dyan, diba minsan si
Tinolang manok, kapag pinapaliparan siya ng maliit, ayaw. Diba? Tinatawanan niya kapag green ang palipad, kapag blue. Oh, tapos babalik ta rin nyo. At sino nagsabi sa inyo na walang palipad si Beyonce? Pero wag natin pag-usapan ang palipad dito. Ha? Dahil mga fake news kayo. Saan pa siya saan ba siya nag-live na walang palipad? Kahit papano, may palipad. Kahapon nga, 23 ang palipad. Fake news ka, hindi ka nanonood. Ha? Fake news, 23 ang palipad. Katao nagpalipad kay Beyonce nung nag-last live niya. Tapos sasabihin nyo, nangungonsumisyon na si Beyonce dahil walang palipad. Oy, puro naman kayo kalukuhan. Hindi nyo malalaglag si Beyonce kahit anong sabihin ninyo. Dahil marami na ang nagmamahal sa kanya at nandyan na sa kanya ang tagapagpalipad. Wala na dyan sa tinulang manok. Iilan na lang. Dati, napapaliparan kayo kasi puro kayo Beyonce, Ido, niluluko nyo yung mga sponsor na nagmamahal sa dalawa. Diba? Puro kayo bulong. Puro kayo mga kung ano-ano para lang sa palipad kasi gawain nyo yan. Gawain yan ng mga idol nyo. Kaya napapaghalata tuloy kayo na hindi kayo makamove on kay Beyonce. Dahil sa mga palipad na hindi naman na kayo pinapakialaman ng bata. At bakit ba kung ano-ano na lang ang inyong mga pinupos? O diba? Magtrabaho din kayo, wag nyong subaybayan si Beyonce. Pumukus kayo sa trabaho nyo para makakuha kayo, ng tulad din sa blessing ni Beyonce. Kayo kasi, wala na kayong natatanggap na blessing, lalo na ikaw, Lilibit. Ano ba ang hanap buhay mo? At bakit nandito ka sa Sukmed? At bakit ka basher? Ano ba ang hanap buhay mo? Naiinggit ka? Dahil wala ka ng puwang sa mundo? Wala nang kaursahan ang hanap buhay mo? Hindi ka na uunlad dahil ganun ang gawain mo? Maninira ka sa taong hindi mo namang kilala at walang pakialam sa'yo dahil hindi ka kilala nila? Tapos ganun ka? Magpus ka pa, fake news. Oh, andyan yung itsura mo, Ipupus kita. Andyan sa thumbnail, ipupus kita. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Andyan ka na ngayon. Nakapus ka. Dahil inggitera ka. Palibhasa, siguro ko, walang nagmamahal sa'yo. Kaya ganun ka na lang, kadismayada na nakikita mo na maraming nagmamahal kay Beyonce. Kaya ganun ka na lang. Nadidismaya ka ngayon na biglang yaman, biglang laki ang laki ng masasahod ni Beyonce sa YouTube. Sa YouTube pa lang, nganga kayo. Dahil milyon ang masasahod ni Beyonce. O ngayon, pag malaman nyo naman na every time milyon ang sahod ni Beyonce, dyan na kayo. Ang taong dinadown nyo, na sinasabi nyong labandera, walang, bastos, at sinasabi nyo walang mudo, ngayon magugulat kayo. Magugulat kayo pag si Beyonce talaga ang yumaman. At hintayin nyo, hindi lang palipad ang inyo ngayon ibabas kay Beyonce. Pagdating ng birthday niya, baka magulat kayo kung ano ang regalo nila kay Beyonce. Magugulat kayo. Lalong-lalo na. Ngayon nga pa lang, palipad pa lang, inggit na kayo. Yun pa kaya pag makatapos si Beyonce? Pag makita nyo sa birthday niya. Diba? Dahil nandyan na, suportado na siya sa mga nagpapalipad, hindi na yan makukuha Napalipad na yan. Hindi na yan makukuha. Sige lang. Kantiin nyo
kung ano-ano ang sasabihin nyo kay Beyonce. Sige lang. Dahil habang binabanatan nyo at lalo nyong kinukontent habang lumalaki ang nagmamahal sa kanya. Lumalaki at dumadami ang nagmamahal sa kanya. Dahil bakit? Naaawa doon kay Beyonce. Dahil lahat ng mga kasinungalingan nyo, ibinabato nyo kay Beyonce para lang masira. Pero hindi masisira dahil marami ang nakakaalam kay Beyonce na mabait na bata. Ha? Magalang sa magulang. Tapos sasabihin nyo ngayon, payat na si Beyonce? Oh, kung pumayat man siya, bagay sa kanya dahil dalaga siya. 'Di ba? Pangit naman sa kanya ang mataba eh. At nag-i-exercise siya. Noong pa nasa kalingap pa siya, nag-i-exercise na siya. Dahil ayaw niya tumaba. 'Di ba? Tapos ngayon, pati yung pagpayat papansinin nyo. Noon buntis. Ang daming mga pinagsasabi, hindi naman lumaki ang tiyan. Nakakatuwa lang itong mga basher na ito. 'Di ba? Wala na kayong bukang bibig. Kasi bakit? Nawawalan na ba ang mga idol nyo ng palipad? Dahil nandito na lahat kay Beyonce? Kaya masakit na masakit sa damdamin nyo? Na sinasabi nyo, walang charity, pero pinapaliparan. Ayun ang tanungin nyo ang mga sarili nyo. Walang charity, pero marami ang nagpapalipad. Ibig sabihin, nagmamahal lang sila kay Beyonce. Itudo nila ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aalipusta nyo. Diba? Ang taong inaalipusta na wala namang kasalanan, malaki ang risbak niyan. Malaking blessing yan. Dahil diba, sabi nga, kapag batuhin ka, ng bato, batuhin mo ng tinapay. Si Beyonce yun. Binabato nyo. Ng bato, na kung ano-ano ang mga paratang nyo. Pero, ngayon, si Beyonce naman, binabato ng blessing. Kaya yun, matuto kayo Matuto kayo. Dahil siguro ko, nagsisimba naman siguro kayo. At yan ang sinasabi ng pari lagi. Kapag batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kaya ayun, si Beyonce ngayon, inggit-pikit na lang kayo. Kaya kung ako sa inyo, baka mabungaw kayo, wag na kayo manood. At wag niyong pansinin ang kanyang palipad. Dahil hindi lang yan ang makikita nyo kay Beyonce. Marami pa ang makikita nyo kay Beyonce na mabubungaw kayo. Kaya, lumayas-layas na kayo na mga basher dahil nandito naman kami na sinasabi nyo na hindi naman sila big community, dahil nag-uumpisa pa lang at hindi naman din hinahangad ni Bibi Beyonce na sumikat siya. Katamtaman lang na suportahan siya. 'Di ba? Dahil hindi naman siya big community Nag-uumpisa pa lang siya Kung baga, hindi lang siya iniwan. 'Di ba? Nakilala siya sa loob ng Kalingap, nakilala siya. Pero yung nagmahal sa kanya sa loob ng Kalingap, hindi siya iniwan. Sumama sa kanya. Dahil alam na walang kasalanan. Umayaw lang siya sa pagkalabtim at bakit naging big deal. 'Di ba? Bakit kayong sila Krista? Naging big deal ba? Yes, may nag-iilan na pero hindi naging big deal. Kasi nasa loob pa rin ng Kalingap. Sinong may kasalanan dyan? At bakit naging ganito ito? Na inaamin naman ni Beyonce noon na nasa kay Kalingap Rob pa siya. At bakit nagkaganito? Naging big deal ang lahat. Dahil binakbakan ng binakbakan. Dahil nakakuha sila ng malaking views kay Beyonce.
Kaya hindi nila tinigilan at tinigilan habang may views. Kaya hanggang dito na lang. See you later.